Sabi nga nila, sa bawat usok na umaalon mula sa ihawan, may kasamang kwento ng init. Hindi lang galing sa baga, kundi galing din sa puso. Minsan isang kagat lang sa mainit na hotdog, bigla mo na lang mararamdaman na baka siya na yung matagal mo nang inaantay na magpainit ng malamig mong gabi. Ako nga pala si Cyrus, simpleng estudyante lang na mahilig sa inihaw, lalo na sa hotdog na may kasamang ketchup at maraming mayonnaise. At tuwing 6:00 ng gabi, hindi ako pwedeng hindi dadaan sa kanto ng barangay namin. Kasi andun si Alejandro, ang tindero ng hotdog na halos kasing init ng ngiti niya tuwing tititigan ko. Hindi ko alam kung bakit ganun. Bawat ikot niya ng hotdog sa ihawan, parang ako yung natatamaan ng apoy. Tapos kapag pinupunasan niya yung pawis niya sa noo habang nakangiti, parang may sumasabog na fireworks sa dibdib ko. Kuya, hotdog nga po, may stick. Sabi ko minsan, kunyaring casual lang pero ang totoo niyan, gusto ko lang mapatagal sa harap niya. Gumiti siya, yung tipong ngiting may kasamang charcoal glow. Gusto mo ba yung mahaba o yung regular lang? Wika niya sabay kindat. Napakapit ako sa pitaka ko. Hindi dahil sa presyo, kundi dahil muntik nang malaglag yung kaluluwa ko. Yung mahaba na lang po para sulit. Wika ko. Sabay iwas ng tingin pero halatang namumula. Napatawa siya, sabi niya, ganyan din ako dati. Gusto ko yung mahaba pero matagal maubos. Aba, Diyos ko, hindi ko alam kung hotdog ba ang binibili ko o panliligaw na may patis. Habang iniihaw niya, tinanong niya ako kung taga saan daw ba ako, kung estudyante pa at kung bakit gabi na ako lagi dumadaan. Sabi ko, kasi po gusto ko yung bagong ihaw. Ngumiti siya ulit. Yung tipong alam niyang may ibang ibig sabihin yung sinabi ko. At mula nun, gabi-gabi na ako dumadaan. Minsan, kahit busog na ako, bibili pa rin ako ng hotdog. Basta lang makita ko yung ngiti ni Alejandro at marinig yung boses niyang parang nakaka-addict pakinggan habang sinasabi yung mga ganitong salita. Yung paborito mong mahaba, ha? Cyrus? At ayun na nga, sabi ko sa sarili ko, hindi ko alam kung bakit ako nahuhumaling sa tindero ng hotdog. Pero kung siya, yung mag-iihaw ng puso ko, di sige, magpapaluto na rin ako. Hindi ko alam kung anong meron kay Alejandro. Simula nung una akong bumili sa kanya, parang naging routine na sa akin ang dumaan sa kanto gabi-gabi. Kahit minsan, wala akong balak kumain, napapadaan pa rin ako. At tuwing lalapit ako, parang automatic, nakahanda na agad ang isa kong paborito. Yung mahaba na may cheese sa loob at may extra stick pa. Oy, Cyrus, tama-tama. Kakaihaw ko lang. Bati niya sabay ngiti. Teka, bakit parang alam mo na agad na dadaan ako? Tanong ko. Kasi kapag wala ka, parang kulang yung gabi ko. Walang bibili ng mahaba. Wikaw niya sabay kindat.
At ayun, doon na naman ako napaubo ng wala sa oras. Ang dami kong gustong sabihin pero nauuna lagi yung kilig kaysa sa salita. Habang hinihintay kong maluto yung hotdog ko, nagkwento siya tungkol sa kung paano siya natutong mag-ihaw, kung gaano kadami raw yung hotdog na nasusunog niya nung una, at kung gaano siya kasaya kapag may natutuwa sa paninda niya. Tapos bigla siyang ngumiti. Yung tipong may ibig sabihin, sabi niya, "Alam mo, iba yung saya ko kapag ikaw yung bumibili. Di ko alam kung dahil palagi kang ngumingiti o dahil gusto lang kitang makita gabi-gabi." Parang biglang nag-slow motion ng lahat. Yung usok ng ihawan, yung tunog ng kalsada, pati yung amoy ng inihaw. Lahat naglaho sa hangin. Kasabay ng malakas na kabog ng dibdib ko. Tapos sabi pa niya, ikaw, bakit ka palaging bumibili dito?" Tanong niya habang nilalagay sa plato yung hotdog ko. Ngumiti ako, sabay sagot. Siguro kasi dito ako pinaka nabubusog." Napangiti siya ng mas malalim, tapos inabot niya sa akin yung hotdog na may 2 stick. Yan extra stick para doble kilig. Tumingin ako sa kanya at sa gitna ng mga ilaw ng kalsada, doon ko naramdaman. Baka hindi lang hotdog ang iniihaw sa pagitan naming dalawa. Baka pati puso ko, unti-unti na ring naluluto. Gabi-gabi ko pa rin dinadalaw sa kanto si Alejandro. Parang naging parte na ng sistema ko yung amoy ng inihaw na hotdog at yung boses niyang paos kapag tinatawag akong, "Cyrus, gusto mo ba ulit ng hotdog?" Pero ngayong gabi medyo iba. Ang lamig ng hangin pero ang init ng loob ko. Kasi may naisip akong kabaliwan. Sabi ko, ngayon ako naman yung maglalagay ng ketchup sa hotdog ko. Hindi na siya. Kaso ayun na nga. Pagkakuha ko ng bote ng ketchup, bigla akong naubo nang marinig ko yung boses niya sa likod. Malapit na malapit. "Huwag mo masyadong pigain. Baka sumabog." At ayun na nga. Literal na sumabog. Sa mukha ko, sa pisngi, sa labi. Ay! Sigaw ko sabay tawa. Si Alejandro naman, halos mapahiga sa tawa. Grabe ka naman, Cyrus. Sa dinabid namin ng pwedeng tamaan. Sa mukha mo pa talaga. Wika niya. Hinawakan niya yung tuwalya at pinunasan yung pisngi ko. Mainit pa yung kamay niya at amoy usok ng uling, pero ewan ko, parang yung init dumidiretso sa dibdib ko. "Sorry wika ko. Sabi naman niya, "Huwag ka na mag-sorry. Ang cute mo nga para kang bata." Napahinto ako. Cute daw ako. Si Alejandro na mismo yung nagsabi nun. Di ko na alam kung anong mas nakakainit, yung ihawan o yung tingin niya habang hawak pa rin niya yung pisngi ko. At sabi niya, "Next time, ako na yung maglalagay ng ketchup para safe ka." Ngumiti ako. Sabi ko naman, basta siguraduhin mong hindi mo rin ako tatamaan At sumagot siya. Sabi niya, "Depende kung gusto mong tamaan." Sabay kaming natawa pero sa totoo lang, sa loob-loob ko,
May kung anong naramdaman ang puso ko na parang hindi na ketchup yung tumama eh, kundi sparks. At mula nun, naging inside joke na namin yung ketchup. Kapag nagkakatinginan kami, sabay kaming tatawa. Walang salita, pero puno ng kilig. Dumaan ang ilang gabi pero hindi pa rin nawawala sa isip ko yung eksenang pinunasan ni Alejandro yung ketchup sa pisngi ko. Minsan nga napapangiti na lang ako bigla habang naglalakad. Tapos mapapansin kong tinatawanan na ako ng mga tanod sa kanto. Pero carry lang kasi alam ko mamaya makikita ko na naman siya. Pagdating ko sa pwesto niya, wala siyang ihaw, walang usok, walang customer. May hawak lang siya maliit na gitara at kumakanta ng mahina. Wow, Kuya Alejandro, nagbago na ng profession? Sabi ko sabay ngiti. Ngumiti rin siya, yung paborito kong ngiti na parang may kasamang pa-cute. At sabi niya, wala lang. Sinubukan ko lang tugtugin itong kanta na narinig ko kanina. Gusto mong marinig? Wika niya. Sabi ko, depende. Libre pa rin ba hotdog? At itong ngumisi siya. Syempre, basta libre rin ang kilig mo. At doon na siya nagsimulang tumugtog. Simple lang yung boses niya, yung tipong hindi pang TV pero mararamdaman mo. Kinanta niya yung harana ng parokya ni Edgar pero binago niya ang ilang linya. Uso pa ba ang harana? Pero sa'yo, Cyrus, oo pa rin. Grabe, napalunok ako. Di ko alam kung matatawa ako, matutunaw. Tapos tumingin siya sa akin, diretsong-diretso habang patuloy na tumutugtog. Sa sobrang kilig ko, hindi ko na kinaya. Tumingin ako sa ibang direksyon pero ramdam ko yung mga titig niya na parang nag-iiwan ng marka sa hangin. Pagkatapos niyang kumanta, sabi niya, yan ang bagong promo ko. Bawat kanta may kasamang hotdog. Sagot ko naman, ako, gusto ko kahit walang hotdog basta may harana. Ngumiti siya, yung tipong may gustong sabihin pero hindi pa sinasabi. Basta sa akin, Cyrus, libre ka kasi iba ka. Wika niya. At sa unang pagkakataon, hindi na ako bumili. Pero sa gabing yun, ako yung pinakabusog. Walang ano-ano, umulan ng malakas nung gabing yun. Yung tipong biglang bumuho sabay kalampagan ng ulan sa bubong ng mga karinderya. Pero syempre, si Alejandro yan. Kahit bumaha, dadaan pa rin ako sa kanto. Paglapit ko, ayun siya, si Alejandro. Nakasilong sa maliit na tolda, basang-basa na yung buhok pero tuloy pa rin sa pag-iihaw. May konting usok, konting talsik ng tubig pero hindi nawawala yung mga ngiti niya. Uy, Cyrus, grabe ka. Umuulan na nga, dumaan ka pa rin. Wika niya. Sagot ko naman, kasi baka magtampo yung hotdog ko kapag hindi ko siya bibisitahin. Tawa siya ng tawa tapos sabi niya, ayos ka talaga, loyal sa hotdog. Bigla siyang kumindat. Parang sabay kaming napaigtad, sabay tawa ulit. Sabay sabi ko, Kuya Alejandro, baka pwedeng makisilong. Sagot naman niya, sige, pero isa lang yung payong ko ha, dikit tayo. At doon na nagsimula ang eksena ng halimuyak ng ulan at pawis. Sa ilalim ng maliit na payong, halos magkadikit na kami. Ramdam ko yung init ng braso niya kahit malamig yung hangin.
At yung amoy ng uling na may halong kolonya, parang naghalo sa ilong ko. Addictive. Cyrus. Wika niya habang hawak yung payong. Bakit kahit ganitong maulan, pumunta ka pa rin dito? Ngumiti lang ako. Tapos sabi ko, kasi kahit ulan, gusto ko pa rin na makita yung araw ko. Natahimik siya. Tumingin sa akin ng diretso. Parang may gusto siyang sabihin, pero pinipigilan. Tapos ngumiti lang siya. Gusto mo ba ng libreng hotdog habang naghihintay ng tigil ulan? At ang sagot ko naman, gusto ko. Tapos sabi niya, pero pwede bang ikaw magpainit? Sabay naming tawa pero sa loob ko, alam kong may halong totoo yung biro ko. At nung tumabi siya sa akin, hawak pa rin niya yung payong sabay abot ng hotdog na may ketchup sa dulo. Ayun, di ko alam kung ulan ba yung bumabagsak sa pisngi ko o kilig. Ulan man o pawis, pareho lang ang ending. Mainit. Pagkatapos ng mahabang ulan, nanatili pa rin akong nakasilong sa maliit na stall ni Alejandro. Basang-basa na yung kalsada, nangingintab sa ilalim ng mga poste. Tapos ayun siya. Nakahubad ng sando, pinupunasan yung braso niya ng tuwalya habang tumutulo pa rin yung tubig sa buhok. Grabe. Kung may init man na hindi galing sa ihawan, siguradong galing sa kanya yun. Cyrus. Alam mo, di ko alam kung anong meron sa'yo eh. Simula nung dumadaan ka dito, parang gumaganda yung gabi ko. Wika niya. Hindi ako agad nakasagot. Parang gusto kong matunaw sa sinabi niya. Baka naman dahil malakas lang yung benta mo kapag nandito ako. Biro ko. At eto ngumiti siya, sabay sabi, hindi, seryoso ko. Iba yung saya ko kapag nandito ka. Kahit simpleng kwentuhan lang, parang masarap. Natahimik kami pareho, tapos biglang umihip yung malamig na hangin. Kaya napayakap ako sa sarili ko. Napansin niya kaya inabot niya yung tuwalya niya. Halika, baka lamigin ka. Mainit pa to. Inabot ko yung tuwalya pero sa halip na ibigay lang, nilagay niya mismo sa balikat ko. Malambot yung tuwalya pero may kamay na mas mainit. Tumingin ako sa kanya, tumingin din siya sa akin. Walang salita, pero punong-puno ng something. Yung tipong hindi mo alam kung anong mangyayari pero gusto mong mangyari. Cyrus, ang kulit mo minsan, pero gusto ko yan. Wika niya, tapos ito napangiti ako. Bakit? Kasi, ikaw lang yung bumibili ng hotdog. Pero puso ko yung nauubos. Napahagalpak ako ng tawa. Sabay sabi, ang corny mo Kuya Alejandro. At eto ngumiti siya. Sabi naman niya, corny na akong corny. Basta ikaw yung punchline. At doon sa gitna ng amoy ng uling at halakhakan, biglang tumigil yung ulan. Pero hindi tumigil yung init sa loob ng stall. Yung mga mata namin nagtagpo, yung mga ngiti namin nagtagal. Walang halikan, walang yakapan, pero ramdam kong sa gabing yun, may nagsimula na. Mainit pero masarap. Saktong luto. Simula nung gabing yun sa ulan, mas madalas yung pagdaan ko sa kanto ni Alejandro. Hindi na lang dahil sa hotdog,
kundi dahil sa kanya mismo. Tapos isang gabi habang nag-aabot siya ng stick, sabi ko, Kuya Alejandro, gusto mo bang makilala si Mama? Nagulat siya. Sabi niya, ha? Mama mo? Ngumiti ako. Oo, kasi lagi kitang nababanggit sa kanya eh. Akala niya, hotdog lang yung kinahumalingan ko. Hindi niya alam, may kasama na pala. Wika ko sabay kindat. At yung kinabukasan, dinala ko si Mama sa kanto. Simple lang siya, nakaduster at may payong, pero alerto yung mga mata. Yung tipong nanay na mabilis makaamoy ng motibo. Paglapit namin, ngumiti agad si Alejandro. Magandang gabi po, ma'am. Ako po si Alejandro. Ako po yung tindero ng hotdog na paborito ni Cyrus. Wika niya. Si Mama naman, deadma sa una. Pero nung inabutan siya ni Alejandro ng libreng hotdog tapos sinabihan ng, para po sa inyo yan, ma'am. Gusto ko lang magpasalamat kasi mabait si Cyrus. At ayun, nagbago yung ihip ng hangin. Ang bait mo naman, iho. Sabi ni Mama sabay ngiti. Tapos tinikman niya yung hotdog at sabi, naku, sarap, mainit. Napatingin sa akin si Alejandro, sabay kindat. Tapos sabi niya, ganyan din po si Cyrus, laging gusto ng mainit. Kaya ito, sabi ko, uy. At ito, natawa na lang si Mama. Pero nagtaas ng kilay, pero ewan ko ba kay Mama? At bago kami umalis ni Mama, Cyrus, anak, mabait yang si Alejandro, magaling pa magluto. Alagaan mo yan, ha? Wika ni Mama. Nagkatinginan kami ni Alejandro. Walang salita pero pareho kaming ngumiti. Parang may basbas na yung kwento namin. Hindi lang ng langit kundi ni Mama mismo. At simula noon tuwing gabi, minsan si Mama pa yung bumibili ng hotdog. Yung kay Cyrus yung paborito niyang mahaba. Wika ni Mama. At yung maririnig ko yun, napapailing na lang ako. Si Mama talaga, Team Alejandro na rin. Isang linggo na rin ang lumipas simula nung makilala ni Mama si Alejandro. At mula nun, parang mas lumalim pa yung koneksyon naming dalawa. Hindi na lang ako basta suki sa kanto. Parang ako na yung dahilan kung bakit lagi siyang may ngiti habang nag-iihaw. Pero isang gabi may kakaiba akong napansin. Bawat hotdog na binibigay niya sa akin may nakasulat sa stick. Sa una, akala ko simpleng doodle lang, pero nung sinisilip ko nung maigi, may mga letra, maliliit pero malinaw. Yung isa H, I, P, at saka S. Abo, parang may pattern. Kaya nung sumunod na gabi, sinadya kong kolektahin lahat ng stick na binibigay niya. Hanggang sa mabuo ko yung buong mensahe. Hi Pogi, sa'yo lang ang hotdog ko. Halos mahulog yung pangako sa hiya at kilig. Pinuntahan ko agad siya. Kuya Alejandro, ikaw ba yung nagsulat noon sa stick? Ngumiti siya sabay kamot ng ulo. Nahuli mo na pala. Bakit mo ginagawa yun? Tanong ko habang tinatago ko yung ngiti. Kasi hindi ko naman alam kung paano ko sasabihin sa iyo na gusto kita kaya sinusulat ko na lang sa stick. Baka sakaling mabasa mo. Kahit hindi ko sabihin. Tumahimik ako ng ilang segundo.
Tapos tiningnan ko siya sabay sabi, alam mo, mas nakakakilig to kaysa sa love letter. Ngumiti siya. Sabi niya, kasi hindi lang yan basta stick, Cyrus. Bawat isa niyan, inihaw ko ng may puso. Para lang sa'yo. At doon ko naramdaman, hindi lang pala ako suki. Ako pala yung inspirasyon sa bawat tinda niya. Yung simpleng hotdog sa kanto, may halong pagmamahal na hindi nasusunog kahit gaano pa kainit ang apoy. Kaya mula nun, tinatago ko yung mga stick. Ginagawa ko silang koleksyon. Mga alaala ng bawat gabi na may halong usok, tawa, at patagong pag-ibig. Valentine's Day, araw ng mga magjowa, araw ng mga may bulaklak, araw ng mga nagpo-post ng sana all. At ako, nasa kanto pa rin, pero may dahilan. Si Alejandro. Pagdating ko, may kakaiba sa pwesto niya. May mga munting ilaw sa paligid ng stall, parang Christmas lights na pink at pula. May mga lobo, tapos may karatula sa gilid na may nakasulat, Valentine hotdog para sa mga in love. Gagi, napatawa ako. Sabi ko, wow, level up ka na, Kuya Alejandro. May promo ka pa ngayon. Ngumisi siya, sabi niya. Hindi yan promo. Para yan sa special na customer ko lang. At bago pa ako makasagot, nilabas niya yung tray. May hotdog sa gitna, pero may dekorasyon na pusong gawa sa ketchup. Sa stick may nakasulat na ulit. Mas malinaw na ngayon. Cyrus, Happy Valentine's. Mahal kita. Yan yung nakasulat. Hindi ako nakapagsalita. Literal na natahimik ako. Habang siya nakatingin lang sa akin, may halong kaba at ngiti. Matagal ko na sanang gustong sabihin. Sabi niya. Pero sa dami ng customer, sa dami ng araw, laging nauuna yung hiya eh. Kaya ngayong Valentine's, naisip ko, bakit hindi na lang i-prito ko ng diretsuhan? Sabihin pala. Wika niya. At ito, tumingin ako sa kanya. Sabi ko, Kuya Alejandro, sigurado ka na ba dyan? Sabi ko habang pinipigilan yung ngiti ko. Sigurado na. Tingin mo ba araw-araw akong mag-iihaw? Kung hindi dahil sa'yo? Wika niya. Ito, medyo natawa ako. Pero may tumutulong luha sa gilid ng mata ko. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil sobrang saya. Hindi ko akalaing may magmamahal sa akin sa paraang ganito. Simple, totoo, at may halong amoy uling. Kaya sabi ko, kung ganun, may isusukli ako. Lumapit ako sa kanya. Kinuha ko yung ketchup. At sa stick naman nagsulat ng mahal din kita, tindero ng puso ko. Sabay kaming natawa. At sa unang pagkakataon, niyakap niya ako. Hindi mahigpit, pero sapat para maramdaman kong hindi niya ako bibitawan. Mainit, masarap, at higit sa lahat, totoo. Sa bawat usok na umaakyat mula sa inihaw ng hotdog, may mga alaala ring unti-unting lumalamig pero may mang-init na hindi nawawala. Init ng pagmamahal na niluto sa tapat at sa simpleng uling at sa dalawang pusong marunong maghintay. Simula nung naging kami ni Alejandro, parang araw-araw piyesta.
Hindi na ako bumibili ng hotdog para lang magpakita sa kanya. Makita. Kasi ngayon, siya na mismo yung nag-aalok sa akin ng inihaw. Sabay halik sa pisngi. Oo, simpleng kwento lang kami. Isang tindero ng hotdog, isang suki na nahulog sa bawat ngiti. Pero sa likod ng tawanan at tusok-tusok, may pag-ibig na hindi napilit, kundi kusang tumubo. Tulad ng apoy sa uling na di kailangang silaban para sindihan. Naging opisyal kami sa harap ng kariton. Crush, Cyrus, boyfriend mo na ako Sabi ni Alejandro sabay abot ng hotdog stick na may ketchup na hugis puso. Tumawa ako. Sabi ko, ang corny mo talaga, Alejandro. Gumiti lang siya, sabi niya. Corny na akong corny, basta ikaw ang cheese ko. Hindi ko na napigilang matawa, pero habang pinagmamasdan ko siya, pawis nangingintab sa liwanag ng ilaw ng poste, naisip ko, ito na yata yung lasa ng totoo naming pag-ibig. Walang away, walang selos, walang tampuhan, basta may halakhak, may lambingan, at may hotdog sa gabi. Ngayon, tuwing may bumibili sa kariton namin, ako yung taga-abot ng stick. Magkasama kami ni Alejandro araw-araw. May sarili na kaming maliit na pwesto, may tarpaulin na nakasulat. Hotdog ni Crush. Pag-ibig na laging mainit. At sa bawat customer na lumalapit, sabay naming bati. Isang hotdog para sa puso mo. Mainit-init pa. Ang pag-ibig tulad ng hotdog, mas masarap kapag may sabayang tawa at may halong lambing at lutong sa tapat ng apoy ng katapatan. At kung minsan ang tunay na init, hindi galing sa uling, kundi sa pusong marunong magmahal. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oh my God.